Kasalanan ko lahat to! Pero yung ginagawa mo! Bakit nagkaganito ako? Bakit hindi mo yung sabihin sa mga gusto mo sabihin? Kasi gusto mo madalian na mapunta ako sa'yo! Patayin mo na lang ako! Hindi mo kaya tanggapin sa sarili mo, bakit? Kaya kong tanggapin yan, pero magdusa muna kayo. Oo, magdusa ako! Magdusa ka rin sa impyerno! Oh, sus! Batas ang pinapairal mo! Pero paano ako? Hindi na kita mahal! Di ba? Palayain mo ako! Hayaan mo ako! Gusto mo, mahalin kita agad! Ano yung kidlat? Masarap ba, Joshua? Ha? Masarap ba? Ang kapal ang mukha mo! Mismo kapatid ko! Yawa ka! Akala ko po nagbabago na po siya. Teka muna, nagbabago, ibig sabihin, paulit-ulit na po nangyayari ito. Opo. Siya may ang sabi siya na masasaktan na daw ako kasi paulit-ulit daw niyang gagawin. Magtuksa din sila. Isang taon nila ako niloko. Magpadala tayo ng 128,000 sa kanila. Okay po, noted po, Idol. Asawa mo may aligasyon sa iyo. Ano bang nangyari doon? Sa tagal na po namin ng pagsasama ng asawa ko na yan, puro po kami away. Puro siya bintang sa akin. Kung maraming bisis at matagal ko na po siyang niloloko, bakit po naging 3 pa po ang anak namin? Bakit po pinakisamahan niya po ako? Ang ayaw ko po sa kanya, ma'am, public scandal po siya eh. Ayoko po yung lagi niya po pinapahiya. Tulad po nung yung panganay po, kung paano po niya sinabihan ng mama niya na hindi daw niya anak. Kasi daw po hindi daw po niya kamukha. Anak daw po yun ng lalaki ko. Nakipaghalikan daw po ako sa LTO. Hindi daw din po niya anak yung pangalawa kong anak. Ang sinabi ko sa kanya pa ulit-ulit hanggang po nagkasakitan na po kami dito. Dahil hindi po siya papayag daw po na mapunta ako kay Joshua dahil po daw binubugbog daw po ako ni Joshua. Sa ulo, ma, may sugat yan dito. Pati black ayan dito. Papayag ba ako, ma? Punta ka sa kanya. Ganito po, ma'am. Ipakulong ko na sila habang buhay. Buong buhay ko, hindi ako nagaganyan sa'yo. Bahay nagtrabaho ako. Wala akong diyak ng babae. Hindi mo na-present yung ginawa ko sa'yo. Sa oras po na kailangan ko po siya, sa mga anak ko. Katulad po ng panganay ko, nabali po yung kamay ko. Ano sinabihan niya po ako na, gawan mo ng paraan yan, kasalanan mo yan dahil pabaya kang anak. Ginawan ko po ng paraan, nakiusap po ako kay Joshua. Joshua, parang awa mo na, tulungan mo ko dahil wala akong kapira-pira. Yung ATM ni Joshua, sinangla niya po yan para po. Sino magsabi? Walang pira. Samantalang pira ko nandyan lahat sa kanya. Yung mga sinasabi niya, okay lang naman po yun sa akin, ma'am. Kasi po, siya po yung nasaktan. Naintindihan ko po yung naramdaman niya. Masakit talaga yun, ma'am. Yan ang pagkakamali mo dahil ang anak ko, dinala mo sa pagkawalang hiya mo. Tandaan mo yan. Opo, nandun na po ako. Inaamin ko po yun pero hindi po alam ni Joshua yan na kasal po ako. Hindi po alam ni Joshua na ganito po ang set-up ng pamilya. Alam yan, ma'am. Kasi once una pa lang, ma'am, nag-chat yan si Joshua sa akin, ma'am. Sabi niya, yung asawa mo, ilagay mo sa bulsa kasi siloso ka masyado. Sabi sa akin pa. Saan mo ba nakilala si Joshua? Sa trabaho ko po, ma'am. Inaamin ko po yan, ma'am. Sa trabaho po, ma'am. Paano niya nakuha yung loob mo at paano ka nahulog sa kanya? Hindi naman po sinasadya ni Joshua yun, ma'am. In-invite niya po ako doon sa birthday ng kapatid niya. Mababait po mga kapatid niya, ma'am. Sobra po. Siya po ba ay nananakit, physical? Hindi po siya nananakit, Siya ma'am. po ba ay nagkukulang ng suporta sa pamilya? Nahinto po yung suporta niya sa amin. Ako na po yung gumagampan dahil walan po siya ng trabaho. Dahil sa akin kasi pagka gano'n ang kasama ko sa bahay, naramdaman ko ng lalaki, masakit sa katulad namin mga lalaki. Aminado ka na ikaw yung unang gumawa ng first move kay Joshua. Opo, inamin ko po yan. Ako po lahat. Kaya wala pong dapat sisihin kundi po ako. Tuwan ko po si Joshua dahil sa pag-aalaga niya mga anak ko, ma'am. Doon ko po nakita sa kanya na pagmamahal po ng isang asawa. Mabait po si Joshua. Kaya sinabi ko sa kanya, ayaw kita masaktan paulit-ulit. Iwanan mo na lang ako. Iwanan mo na lang ako kasi hindi ako bagay sa'yo. Gumanon-ganon pa ako sa kanya. Kasi nga, kung ipipilit ko yung sarili ko, ma'am, sa kanya, mag-aaway at mag-aaway pa rin kami. Hindi na po talaga maging okay kasi po, sa ginagawa niya sa akin. Kahit anong gawin kong ibalik yung pagmamahal.
pagmamahal ko sa kanya. Wala na po talaga akong magagawa kasi nga po sa ginagawa niya sa akin. Pilit ko man po ayusin po yung sarili ko para po maging sa mga anak ko. Kaya nga, tinatanong ko na lang po yung mga anak ko. Ayaw nila na ako daw makulong, ganyan. Kung gusto daw nila magmakaawa daw sila sa papa nila, sabi ko, kung ano pong desisyon ng papa mo, wala na ako magagawa doon. Kahit magbalikan kami, mauungkat at mauungkat pa rin. Mag-aaway at mag-aaway pa rin kami, ma'am. Magkakaroon pa rin po ng kasi nga, hindi po ako nagkulang sa kanya. Lahat po ng sinabi ko sa kanya, palayain mo na lang ako kaysa makasakit ako sa'yo. Kaysa masaktan ko pa yung nararamdamin mo. Hindi mo pwedeng ibintang sa mga anak mo or kahit kanino yung ginawa mong pagkakamali. Bakit tinanggalan mo ng karapatan yung tatay na magpakatatay sa mga anak niya? 'Di ba? Bakit hinayaan mong magpakatatay ang ibang lalaki sa anak mo? Wala pong material na binibigay si Joshua sa akin, ma'am. Nung panahon po na nagbiyahe po si Jomar, tinawagan ko po agad siya dahil nabali po yung kamay ng anak ko. Sinabihan niya po akong gawan mo ng paraan. Hindi katwiran yung ganyan. Alam mo bakit, ate? Kasi may Joshua na. Hindi mo kasi pwedeng depensahan yung sarili mo na kailangan ng mga bata si Joshua kaysa sa tatay nila. Kasi nagagamit pa yung mga bata. Malamang, ate, magpapakitang gila sa'yo yung kabit. Kasi nga, gusto ka niya. Yun yung pinapoint out ni sir. May mali ka, nakikipagpataasan ka pa ng ihi sa asawa mo. Pwede naman natin isettle yan kung ayaw mong wala na kayong pakilamanan. Kung pwedeng sampahan kanya ng kaso, tutulong kami dahil marami naman kaming abogado. Hindi ko lang magets bakit nakikipagpataasan ka pa ng ihi sa asawa mo knowing na ikaw ay may mali. Hindi mo naiintindihan yung part niya na nagagalit siya kasi insulto sa part niya na nagpapakatatay yung ibang lalaki. Diba? Yung lalaki na yan, ma'am, hindi sinusuportaan yung anak niya doon sa probinsya. Payat na payat. Sasabihin niyang sa anak ko haganap siyang kalinga. Anak niya, pinabayaan niya sa probinsya. 7 anak niya, ilang babae nang pinaiyak niya, ilang babae niya pumunta sa niya, ilang kabit na, pang ilan ka na. Itong si Joshua ba, ilang beses nakabanding ng mga anak mo? 3 beses lang po niya. Binanding si Lian, tinuruan niya po magbike. Mabait po talaga si Joshua, ma'am. Wala pong kasalanan si Joshua, kundi po ako. Tulong yan sila dalawa. Walang problema, Mar. Tatanggapin ko na lang po. Kasi pag hindi kayo nag-uusap ng maayos, hindi mabubuo ang pamilya nyo eh. Pag napag-uusapan naman yan, kasi problema pang pamilya yan eh. Pabalik-balik lang yung style niya. Pabalik-balik. Ilang beses na ako nagpatawad. Sabi ko, umayos ka. Para maging okay pamilya natin. Gusto ko mabuong pamilya natin. Pero paulit-ulit mong ginawa sa akin. Sabi ko, masakit maningin ang karma. Sabi ko sa'yo. Hindi ko naman napapabayaan mga anak mo kahit alam mo naman yun. Tagal ko na sinasabi ko sa'yo na okay lang sana. Okay, tanggap ko yan. Pero huwag ka lang mapunta dun sa lalaki na yun. Kasi nambubugbog yun. Yun ang ayaw ko sa'yo. Kumahal kita, pero wala naman ko ibuwat ni mo sa ako. Patawarin mo na kami, wag mo na kami. Hayaan mo na ako makapagtrabaho ng maayos para sa mga anak natin. Parang awa mo na. Kung nagkamali man kami. Patawarin mo na lang ako. Kaya bakit nasasabi mong napapabayaan ko mga bata? Nandito ako, sana ako, nagtago ako. Nandito ako lagi. Mahalin mo sarili mo. Huwag mong ituon lagi sa akin kasi nasasaktan kita. Ayokong masaktan ka ng masaktan. Kaya hayaan mo na ako. Hindi kasi ayaw mo ka akong mahalin. Ano bang meron wala sa akin? Wala man kong ginawang masama sa'yo. Hindi naman ako. Hayaan mo muna ako. Hayaan mo ako. Anong gusto mong mangyari? Magkaayos sila tapos huwag na si Joshua. Ang gusto mo, humiwalay na si mama kay Joshua at dito na lang siya kay papa mo. Wala man siyang sahod na ilang taon yan siya doon. Wala mong sahod yan na pupunta sa amin. Anong gusto mo sabihin kay mama? Bago na po siya kasi lagi nagiging kawawa na si papa. Ito kasing umiyak ko nang umiyak. Gusto ko lang naman magbago siya eh. Gusto ko hayaan ako ni papa mo makapagtrabaho na maayos para sa inyo,
para kay lula mo at lolo. Alam mo naman kalagayan ni lolo at lolo mo, di ba? Kahit magsama kami ni papa mo, gusto mo bang masaktan ko si papa mo ulit? Kasi pag nagtatrabaho ako, sabi ni Papa, wala ako napupuntang sahod. Di ka man ang nagpapadala, si Papa yung nagpapadala sa'yo. Magbago ka na para hindi magkaganyan si Papa. Ito ang wish mo ngayong taon. Bakit kailangan mo ng space, ate? Bakit ikaw pa yung may kailangan ng space ngayon? Hindi po pwede yung ganun. May pamilya ka. May mga anak ka. Ang dapat niyan, ang ina, nasa tahanan yan. Bakit gusto magtrabaho? Para yung pamilya niya mabuo. Para ba makalaya ka, ganun ba? Ba't ka magtatrabaho ka pa? Kaya ka naman buhayin, kayo. Sa ulad nga sinabi niya, dyan lang po, 150 isang araw. Ako talaga gusto ko mabuo yung pamilya nila. Kaya lang, yung gusto niya parang hindi ka panipaniwala eh. Yan, tungkulin niya, padre de pamilya, buhayin ng pamilya ninyo. Pag pinagsasabihan ka, huwag kang make face. Insulto yun. Huwag kang iiling. Hayaan niyo na po ako. Ang gusto mo, makalaya ka lang. Mali ang katwiran mo. Bahala na magdesisyon asawa mo. Kasal kayo. Matigas ang ulo, baluktot ang katwiran, hindi yan. Anong gustong gawin ko sa buhay ko? Isisiksik kita, isisiksik ko ang sarili ko sa'yo. Ganun ba gusto mo mangyari sa buhay ko? Isisiksik ko ang pagmamahal ko sa'yo. Anong gagawin mo? Gusto mo bang ganon? Kung gusto mo ako, pauna muna ako ngayon. Ipipilit mo yung gusto mo. Isisiksik ko ang sarili ko sa'yo. Ampere naman yung ginagawa mo sa akin. Pang sarili lang gusto Pang sarili ang iniisip mo. Hindi mo iniisip mga anak mo. Gusto mo ako mabalik agad sa'yo. Paano naman yung naramdaman ko? Paano naramdaman ko? Ipipilit ko ba sa'yo? Kalmado lang. Ipipilit ko ba sa'yo? Kahit anong gawin mo. Ipipilit ko ba sa lahat ng ginawa mo sa akin? Ganun lang kadali yan. Lahat ng ginawa mo sa akin, pinayabang kita. Lahat ng ginawa mo. May nanilig ka ba sa akin na kasiraan ng mga anak mo? Ni minsan hindi kita siniraan sa mga anak mo. Ni minsan hindi kita ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo? Pag to, kasalanan ko lahat to. Pero yung ginagawa mo, bakit nagkaganito ako? Bakit hindi mo yung sabihin sa mga gusto mo sabihin? Kasi gusto mo madalian na mapunta ako sa'yo. Patayin mo na lang ako. Hindi mo kaya tanggapin sa sarili mo. Bakit? Kaya kong tanggapin yan, pero magdusa muna kayo. Oo, magdusa ako! Magdusa ka rin sa impyerno! Jesus! Batas ang pinapairal mo! Pero paano ako? Batas! Kasi kasal, kulong na yan! Dahil hindi na kita mahal! Di ba? Ilang ulit ko sinasabi sa'yo na para hindi ka masaktan! Anong sabi ko sa'yo? Palayain mo ako! Hayaan mo ako! Pero anong ginawa mo? Dinamay mo pa mga anak mo! Gusto mo, mahalin kita agad! Ano yung kidlat? Ikaw pa magana magsabi sa akin ng ganyan? Sa barangay, gumawa kayo na agreement. Palalayan ka ni Jomar pagtatrabahuhin ka para sa inyong mga anak. Ngayon, kung sakasakali yung ginagawa mong kalokohan dati, na sinabi mo naman na ikaw ang may kasalanan, pwede bang magbanang ulitin para na sa ganun iring isa ay hindi magrebelde para sa'yo? Kaya mo? Pwede ka namin ipadampot. Basta kung mauli niya po ako sakto. So may bala ka pa bang gawin sa lihim? Hindi naman sa masasabi, ma'am. Hindi mo naman masasabi ang panahon, hindi mo naman hawak ang panahon. Kung mahulihan niya ulit ako, doon na po ako, hindi na po ako iibig. Ako na po mismo magpapakulong sa sarili ko. Bilang ina, tatanggapin mo yung obligasyon mo sa mga anak mo, ibibigay mo. Para sa mga anak ko. Pero wala po akong may papangako na malaking kita ko para mapakain at may bigay ko kasi wala pa akong matinong trabaho. Parang tayo gumawa na agreement. Wala nang Joshua ngayon? Wala na po. Alang-alang po, matahimik po ang asawa ko. Pero sa doon po sa kasunduan, Miss Divine, saan pa rin po siya uuwi?
Sa kila Sir Jubal pa rin po siya, magsasama pa rin po sila. Kumbaga po, space lang po muna na wala munang tanungan o kahit na ano po na iba. Dumating sa punong tanggapan si Ginoong Jumar Mosquito at Ginang Mosquito upang magkasundo na hindi na uulitin ni Ginang Mosquito ang kanyang ginawa. Pag inulit nito ay pakukulong na ni Ginoong Mosquito. At ang hinihiling lang ni Ginang Mosquito na siya ay bigyan muna ng space. Ang sustento po ay ibibigay pa rin ni Ginoong Mosquito sa kanyang asawa. At uuwi pa rin siya sa bahay. At hiniling din po ni Ginoong Mosquito na wag na makipagkita kay Joshua at alagaan na nila ang kanyang mga anak at ayusin na ang kanilang pamilya. Pasensya ka na sa akin. Anong natutunan mo? O, dyan mga kabit-kabit dyan, huwag kayo kumabit ng kumabit. Yung mga ngabit dyan, huwag nyo nang balak-balakin kasi para hindi kayo magaya sa akin. Masisira lang buhay. Masisira ang buhay nyo, piliin nyo yung deserving na lalaki. Kailangan matuto tayo at saka kumbaba sa sarili para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng pamilya at anak. Mahal kita, pero tanggapin mo na hindi na talaga kitang maging okay. Darating siguro yung panahon kung maging okay tayo talaga. Pero kailangan mo tanggapin sa sarili mo at ihanda ang sarili mo. Kung maging tayo pa ulit, maganda. Pero kung hindi na, kailangan natin tanggapin sa sarili natin na alang-alang sa mga anak natin, nandito tayong dalawa. Kundi yung sarili mo, ayusin mo, sarili ko rin ayusin ko para sa mga anak natin dalawa. Mahal ko naman ang asawa ko. Di na ako magpapatawad. Di ako magpapatawad kung di ko yan mahal. Mahal ko yan, pati pamilya ko, tsaka anak ko. Ayaw ko maburukin yung pamilya ko. Dahil sa sarili nating pang-intensyon, ayaw ko ng ganun. Pamilya ko lang ang buhay ko. Magbago ka. Di pa nanhuli ang lahat eh. Lahat naman tayo nagkakamali. O aminin ko, kung may pagkamali din ako sa'yo, sana magbago na tayo. Ngayon, wala si ate. Ano nararamdaman mo? Masaya. Magkasundo kami tapos sa mga anak namin. Masaya pa rin. Kahit papano, nabunutan ako ng tinik at saka gusto ko rin ng payapa. Ayaw ko ng yung may masasaktan akong tao. Sir Jumar, ito po yung ipinangako po ni Idol Rafi na 128,000 pesos. Galing po yan sa ACT-CIS Party List kay Congresswoman Jocelyn Tulfo and kay Idol Rafi Tulfo. Sige po, tanggapin niyo sir. Sige sir, bilangin niyo po. Sir Rafi Tulfo, papasalamat talaga ako sa inyo ng buong puso. Kasi po, isa po ako na natulungan ninyo. Nagpasalamat din ako sa 128,000 na binigay nyo sa amin. Malaking tulong na po ito para sa pag-aaral ng anak ko. At saka pagnegosyo at saka yung pambayad sa lupa. Malaking tulong na po ito sa amin ng pamilya ko. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko mahirap, ganitong sitwasyon. Sana po ay marami pa kayong matulungan. Hulog po kayo ng langit, Idol. Kasi po natulungan nyo itong mga anak ko. Kami sa sitwasyon ko, laki pong pasasalamat ko sa inyo. Sana po marami pa kayong matulungan. Nakagaya ko mahirap at saka ganitong kaso sa akin. Salamat po ng marami. Idol, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Sana po may matulungan pa po kayong ganitong sitwasyon. Maraming salamat po. Thank you po, Idol.